Totoo po ba na meron umano'y panghihingi itong kapitan para lang makuha niyo ang business clearance? Yes po, sir. Pero Kap, hindi ba dapat pipirmahan mo na muna kasi trabaho natin dyan bilang isang kapitan? Kabahagi yan na pag may business permit dyan, dapat pinirmahan mo. At nakikita po dito ang pagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na humingi ng anumang regalo, kaloob, donasyon o anumang benepisyo tungkol doon sa inaaprobahan nilang mga permiso. Ang tawag po dyan, korupsyon. Huwag mo pag-iinitan, Kap, yung complainant kasi pag pinag-iinitan mo, makikita mo pagkatigri ko rito. Dito maamong tupa pa ako sa iyo. Ma'am, totoo po ba na meron umano'y na panghihingi itong kapitan sa inyo para lang makuha niyo ang business clearance? Yes po, sir. Okay, ma'am, bago yun, gusto ko lang muna balikan, ano pong dahilan natin kung bakit tayo kumukuha ng business clearance? Ano pong meron? Ano po yun, Sir Carl? Bawat taon po nagre-renew po ako ng business clearance po ng aming pong business na itikan po. Ikaw ba ay binigyan ng business clearance nung the previous year ng barangay? Yes po, sir. Simula ng 2023, 2024, meron po ako. Pero kasalukuyan, hindi ka mabigyan. Ano daw yung rason na sinasabi ni Kapitan kung bakit kayo hindi nabibigyan? Is this the same barangay captain na nag-issue sa iyo noong 2023 at 2024? Ang dahilan niya po sa akin, sir, nung nakausap ko po siya, for fiesta daw po nila at paghahatian daw po nila ng mga kagawad. Etong Kapitan ba ay nagbigay din ng business clearance nung nakaraang 2023 at 2024? Yes po. Opo, sir. Nagbigay po siya, sir. So anong kaibahan dun sa previous years versus ngayon? Bakit biglang ngayon nagkakaroon ng pag-hold ng iyong business clearance dahil lang dito sa pagbabayad? Opo, sir. Pero actually, sir, nung pumunta po ako doon, nireleasean po nila ako ng business clearance and then nakapagbayad po ako, which is yung 500 na talagang bayad po sa business clearance. And tapos kung makikita nyo po, wala pong pirma yung business clearance ko. Walang pirma yung business clearance mo. Okay, pero nireleasean ka, Jean. Opo, nireleasean po nila ako na with receipt po yun Okay, so ano pong nagiging problema kung nireleasean naman kayo dahil walang pirma ni Kapitan? Opo, kasi po kapag kumuha po ako ng mayor's permit, nag-renew po ako, tinitingnan po kasi wala pong pirma ni Cap. Actually, sir, nakailang attempt po ako, nagmakaawa pa nga po ako na, sir, ay Cap, baka pwede na ganito ganyan. Ibibigay ko lang sa'yo kapag kumita na tong itikan namin kasi ngayon po nagbabayad kami. Hindi po talaga siya pumayag na ano. Alam mo, seryoso tong sinasabi mong reklamo mo, ano? Mukhang matibay yung paninindigan mo na parang lumalabas. Itong reklamo mo na to, pinaglalaban mo na ikay hinihingan. Tama? Opo, sir, totoo po. Opo. Okay. Ang sinabi mo rito ay si Cap nanghihingi para sa fiesta. Tama? Opo, opo, opo. At yung sa fiesta, magkano raw hinihingi? Gusto ko lang maliwanagan dito. Nagsusulisit siya para sa fiesta. Sabi niya po sa akin, Sir Ben, for fiesta daw po, yung hinihingi niya, kapalit ng firma niya sa business clearance namin na 15K. Yun pong sinasabi niya pong 15K po, hindi po yung totoo na humihingi po sa kanya. Ang totoo po yan, sila po yung nagsabi na tuwing fiesta po namin, sila po yung magbibigay. Hindi, sa totoo lang po, sir, hindi po siya yung kausap po, yung talagang may-ari po ng farm. Sino may-ari ng farm? Yung kinakasama yata, sir. Okay, sige, hindi na mahalaga. Pero last year, nabigyan mo siya ng permit, tama? Opo, sir. Okay, anong problema niya ngayon, Cap? Bakit hindi mo mapermahan yung barangay permit na kinakailangan perma mo? Kasi kung hindi o-honor to ng lokal na pamahalaan ninyo dyan, sa particular sa munisipyo. Kinanong ko lang po, sir, ay madam, paano na yung usapan natin na tuwing fiesta? Okay pa, parang, so sa makatuwid, nakumpirma mo na inaantay mo muna yung kanyang donasyon or yung iyong solicitation na 15K kasi may pangako siya sa'yo. Hindi naman po na ganun po, sir. Ba't ayaw mong permahan? Kasi parang nagmakaawa raw siya sa'yo, pakitain mo muna. Totoo ba ang sinasabi niya na parang lumalabas, nakikiusap siya, pero ikaw naman ngayon ayaw mo permahan kasi gusto mo siyang sabihan, may usapan kayo, parang ganon. Tama? Ay, hindi po yan po totoo. Ba't ayaw mo permahan yung kanyang business permit sa barangay? Pinapabalik po siya rito sa barangay po namin, hindi naman po bumalik siya. Pero pag bumalik siya, di kaya bayad muna bago perma?
nung sabi nga sa kanya, bumalik ka doon kay Kapitan, pipirma niya. Okay. Kailan kayo huling nagkita at nag-usap? Hindi ko na matanda yun, sir. Okay. Gaano katagal ang hindi mo matandaan? 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, nakaraang taon? Mga 2 linggo na siguro. 2 linggo, hindi mo matandaan. Anong huling usapan ninyo nung nakaraang linggo ka? Huling pag-uusap ninyo? Sabi ko sa kanya, sir, yung asawa mo sana makausap ko kasi siya yung... Okay, yung asawa niya o yung kinakasama niya, kausap mo, may usapan ba? May obligasyon ba yung kasama niya o asawa niya sa iyo na may usapan kayo na medyo umi-entra lang tong nagrereklamo dahil lumalabas? Ano ba talaga to? Sa loob ng bahay niyo ba kayo nag-usap? Sa barangay? Sino ang kausap mo rito? Yung mister niya o yung itong nagrereklamong si G? Yung una, sir, yung mister niya. Yung Okay. Ano napag-usapan ninyo ng mister niya? Yung mister niya, nung binuntang ko doon sa... Kasi nga nabalitaan ko siya, sir. Anong usapan na magbibigay siya ng donation or magbibigay siya ng solicitation, parang ganon? So, nangako itong mister or kinakasama nitong si Jean na magbibigay siya ng donation or solicitation para sa fiesta ninyo ng 15,000. Kaya lang, parang parang ganon. Sabi mo, oo kanina, tama? Kung ano lang po yung nabibigay po. Anong ibibigay? Okay, sige. Hindi na nakiusap sa iyo ang mister or yung kinakasama, si Jean nang pumapasok, si Jean, kaya parang naiba ng usapan, di kaya? Oo nga po. Okay. Sige. Sa makatuwid, dahil di na nakipag-usap yung mister ni Jean, nabago na yung usapan, kaya medyo nagulo. Tama? Oo nga po. Okay. Pero Kap, hindi ba dapat pipirmahan mo na muna kasi trabaho natin dyan bilang isang kapitan ng paninilbihan mo sa barangay. Kabahagi yan na pag may business permit dyan, kung magkano man binayad niya na 500 pesos, dapat pinirmahan mo. Kasi kung hindi maganda lalabas dito. Ano ba to? Actually, Sir Ben, kung titignan natin yung mismong clearance na nilabas nila na walang pirma ni Cap, nakalagay doon, name of owner, Ms. Jean Roa Claveria Alanib. So, bakit po hinahanap yung mister kung siya na po yung nakapangalan doon? Then sa atin, kasi ang gusto niyo sabihin, ayaw ko makipag-usap sa iyo, Jean, dahil di ka kausap ko Ang donasyon, ang solicitation ko doon sa mister. Yan ang gusto niyo sabihin. Anong mali sa nakikita mong ginawa mo rito? Gusto ko lang tabihin kung meron ka bang pagkakamali. Alam mo naman kasi pag nagkakamali tayo, hindi natin matutuwid ang isang mali kapag hindi natin nakita ang pagkakamali natin. Anong tutuwirin natin kung tama? Kung maliman po, sir, yung hindi ko agad na pirma, hindi pasensya na po. Narinig mo ba kung anong sinabi ni Cap? Pasensya na raw. Kung hindi man napirmahan, pipirmahan niya na. Tama ba, Cap? Pipirmahan niya na? Pipirmahan mo na ba yung papel na nakapangalan kay Jean, yung poultry na yun? Opo, sir, walang problema Ayun, walang problema. Jean, hindi lang pala kayo nagkaintindihan. Baka yung napupunta ka ngayon, Jean, at nakita mo ngayon yung bagay na tutuwirin ni Cap ngayon, yung pagkakamaliin niya. Narinig mo, Jean? Opo, sir, narinig ko po. Okay, so okay na sa'yo. Okay po, sir. Okay, so ganito lang ang ating nakita mo, Carl. Parang may kunting di sila pagkakaintindihan. Ang nakikita po natin dito, yung katotohanan na sino mang opisyal ng gobyerno, kasama po dito mga opisyal ng barangay, partikular ang kapitan ng barangay, ay may tungkulin na ganapin ang kanilang mga trabaho nang hindi sila nag-i-interest pinansyal o sa ano po mang kaparaanan ng hihingi ng donasyon doon sa mga tao na nakakatransaksyon ng kanilang tanggapan. Yan po ay makikita sa Republic Act 3019. Ito po ay ayon sa batas. Ang tawag po yan sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. At nakikita po dito ang pagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng direkta o di kaya kahit hindi direkta nagpakiusap sa ibang opisyal ng barangay o ibang tao para humingi ng anumang regalo, ng anumang kaloob, ng anumang donasyon o anumang benepisyo para sa kanya o para kanino po kahit pa sa barangay pa tungkol doon sa inaaprobahan nilang mga kontrata o transaksyon o sa inilalabas nilang permiso mula sa kanilang tanggapan. Ang tawag po dyan, korupsyon katiwalian, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Pierre Ben Tulfo, at doon po sa ating Kapitan Ramos, mabigat po ang parusa dyan, 6 na taon. So, ewan ko po kung papayag na yung ating complainant, maayos na lang para magkaroon na po ng permiso, magkaroon na ng barangay clearance, matuloy na lamang yung kanilang hanap buhay. Wala namang nag-aabala pa sa kanila.
kahit sa barangay magmumula. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Ano ba magagawa ng inyong tanggapan regarding dito? Possible ba na mag-investigate or kung willing yung complainant din makapag-file ng administrative laban dito sa kapitan? Yes, opo. Bukas po yung tanggapan namin, sir, upon a written complaint, of course, from the complainant, kasi discretionary pa rin po yan sa ating complainant kung itutuloy po nila. So, bukas po yung tanggapan namin for a fact-finding investigation. Okay. Pero ang complainant po ay meron din naman pong option para po sila ay magsampa na directly ng kaso sa sangguniang bayan ng Lupao para po for grave misconduct, and also or pwede rin po siyang magsampa sa Office of the Ombudsman for violation of the Graft and Corrupt Practices Act laban po sa punong barangay. Alright, okay. Di ba pwedeng gumawa ng fact-finding o motopropyo investigation na lang ang anggapan ng DILG? I don't know if you have that kind of function. Sa ibig sabihin, fact-finding or motopropyo. In this case, Pwede po kami, sir, mag-conduct po ng fact-finding. Kailangan lang po namin, sir, ng written letter coming from the complainant, sir. Well, copy that, ma'am. Sinlinaw na sikat ng araw. Pero ang sinasabi nyo, you would rather want to make sure na ito'y naresolba ng maaga kaysa naman papasok pa doon sa sinasabing magkasuhan. Kung mararesolba, willing naman kasi, ma'am, yung kapitan. Na parang ganun din naman, willing na rin niya mapirmahan. At for us, ipagkakaubayan na siguro natin sa kanila. Kami kasi Fourth Estate sa media, presentation lang kami ginagawa namin. Ang solusyon nga sa inyo pa rin, ma'am. But then again, binigyan nyo na kami ng sapat na impormasyon, and so we'll leave it there sa kay Kap. Kap, nandiyan ka ba Kap? Jean, nandiyan ka pa ba, Jean? Hello po, Sir Ben. Narinig mo kung ano sinabi ng abogado, gamat tinatuloy yung kasunduan o kausapan ng pinakasama mo sa pagitan ni Kap at saka aayusin naman daw ni Kap, ay pipermahan niya na. Unless kung magsasampa ka ng reklamo, nasa sa iyo yun. Kasi kami dito sa Bitag, pinakikita lang namin yung katotohanan. Nasa sa inyo ngayon kung ano yung action na gagawin mo. Total, kung gusto mo naman, permit lang naman ngayon, siguro naman, pwede ka nang bumalik sa opisina. Tapos pag napermahan na yan, pakita mo sa amin, i-airy natin yan na napermahan na para pag pumunta ka sa City Hall or sa munisipyo, at least may perma na si Kap. Okay ba sa iyo, Jean? Ay, sige po, Sir Ben, ganun na lang po. Kap, narinig mo naman siguro, Kap. Siguro ganito na lang, Kap. Ay, kami naman, there's always a second chance kung nagkamali ka rito. Ang pagkakamali, tinutuwid naman natin. Hindi po pwedeng pag ang kamali, hindi natin tinuwid. Nakita mo pagkakamali, kaya sabi mo tutuwirin mo. So, ina-expect namin, Kap, permahan mo na siguro, Kap, para wala na sigurong problema. Tsaka, may isang pakiusap lang, Kap, huwag mong pag-iinitan, Kap, yung complainant, kasi pag pinag-initan mo, makikita mong pagkatigri ko rito. Dito, maamong tupa pa ako sa iyo, okay? Hindi ko po gagawin So, yun, sir. pag ito'y pinag-initan mo at medyo nakaabot na sa amin, ikaw at ako magtutuos. Pero dahil di sa parting to, mukhang okay naman lahat, siguro ganito na lang. Gawin mo na lang yung gustong mangyari ng complainant, Kap. Okay na siguro yan, ha? At least, sa problema ninyo, maraming natuto rito. At sa pagkakamali, meron tayo napupulot na aral para maiwasan. Thank you so much. At inaasahan ko, gagawin mo yung pangako mo na papermahan mo na, Kap. Okay, Kap? Opo, sir. Kahit mamaya punta siya rito sa Alright. opisina. Huwag sa bahay mo, sa opisina mo, Kap, ha? Opo, sir. Okay, baka naman po sabi mo pupunta, paper sa bahay mo, mahirap na. Sa opisina, kasi official function yan, ha? Ganito na lang, Yes. punta ka na lang sa opisina, papermahan na ni Kap yan, ha? Okay po, Sir. Maraming pong salamat Sir Ben Tulfo and Sir Carl Tulfo dahil sa tulong po inyo ay napirmahan na po ang aking business clearance. Yun lamang po at maraming salamat.